everyone! Kamusta kayo? It's been a while since I shared the video with you. Sobrang dami na nangyari sa buhay ko in the past weeks and months. Napaka-busy ng lola ninyo. Like I said, diba, I'm a working mother. So talagang napakarami ng responsibility natin. So I've not been able to create or shoot videos in the last few months. Yun nga, kasi super busy. Although meron akong some of the video that I will share with you soon when I went to Tagaytay. Yun, inaayos ko pa. Although late upload yun, but I think it's something that would interest you if I share it to you. So ngayon, nandito ako sa Davao City. As you know, I travel a lot because of my work, no? So ngayon, nasa Davao ako. Again, work-related itong travel ko dito sa Davao City. Ngayon, may nangyari, and which I will tell you. May storya ako sa inyo, may kwento ako sa inyo. So, supposed to be, kanina pa ako dapat na nasa Manila. Ang flight ko is supposed to be at 5 p.m. So, dapat mga 7:30 nasa Manila na ako. Kaya lang, nag-overbook ang Philippine Airlines. So, there are about more than 100 people yata na na-overbook nila. So, ngayon, ino-offeran nila yung mga passengers nila to stay behind na with the condition na bibigyan nila ng accommodation and also they will compensate yung passenger ng 3,500 plus dinner. And sagot din nila yung pamasahe mo from the airport to the hotel. So, while waiting kanina, kasi maaga rin akong pumunta sa airport dahil yung mga colleagues ko, ang kanilang flight is at 2:55. Ngayon, from the hotel where we were staying ng mga colleagues ko, sumabay na ako papunta ng airport. Tapos, while waiting there, yun nga, merong ina-announce na ino-offer nila. So, I've been thinking, inisip ko, wala naman akong appointment bukas. And, you know, lately, talagang under the weather ako, under pressure ako dahil sa demand ng work ko. Sorry, excuse me. And also, yung pressure ng life, you know, ng family life. Alam niyo no, yung husband ko is a renal patient, dialysis patient. So, talagang ang daming expenses. Tapos, alam mo naman ang may sakit, no, may attitude din sila. So, as a carer, talagang napapagod ako. So, kahapon, or kaninang umaga, actually, I've been sharing with my colleague na I'm really feeling tired and I'm feeling upset and I'm feeling frustrated kasi nga with all this different pressure coming from different sides. So, parang isang babae, isang nanay, gusto ko rin magpahinga and I've been praying to God. So, ewan ko, ito na siguro yung instant na kasagutan, no? Magpahinga ka muna dyan, anak. So, okay naman kasi hindi naman for the love of money, pero pwede na rin, di ba, no? So, 3,500 is not bad. It's okay, di ba? So, yun. So, I've been thinking when I was at the airport, sabi ko, why not? I-grab ko tong opportunity na ito. Anyway, they will provide an accommodation din. So, yun ang ginawa ko. Kaya now, I'm staying here. Dito sa accommodation na pinrovide ng PAL. And then after nito, maya-maya ng konti, I'll go for dinner. Provided din nila yung dinner. Kukuhanan din natin yung video. Tapos, you'll see yung aking journey doon from the airport coming here sa hotel na ito. And I'll show you around also a little bit para makita ninyo. So, we got a compensation from the Philippine Airlines. At least, no, meron din ako na benefit from them. You know what? Di ba meron din akong experience from Philippine Airlines last year when they lost my luggage. And I was so frustrated and upset at that time kasi yung compensation na ino-offer nila sa akin is really very low. Just imagine, kahit nasabihin mo na mga damit ko yung nandun, may mga sapatos, may mga bags ako doon, meron pa akong parang steamer yata na nandun kasi at the time we traveled to Palawan para sa isang retreat. So meron ako doong mga several items na dapat gagamitin ko for our retreat.
Tapos ako pa yung in charge doon sa team building namin. So meron akong mga activity materials na nando doon, and then they lost my luggage at hindi siya nabalik until na nando doon, yung while I was there, I mean, hindi siya nabalik sa akin. So I was so upset when they were offering me very low amount, no? At tapos yung maleta natin, syempre meron ding ano yan, di ba? Meron din yung halaga. Yun. Tsaka yung hassle, you know, yung tension, I mean, yung stress na naidulot sa'yo. So, for me, hindi talaga siya, ano. And then, nilabi ko, talagang so, in-increase nila ng kaunti. So, pumayag na rin ako. Yun yung experience ko sa Philippine Airlines. Kaya, minsan, skeptical ako about about Philippine Airlines pag may mga ganyang situation. So now, medyo happy naman ako ngayon sa kanilang in-offer, kahit na maliit na amount yun, pero at least, okay naman itong hotel na kanilang ibinigay or ipin-provide sa atin. Let's see yung food later, kung kung okay siya. So, yun. Stay tuned. Watch out. Ipapakita ko sa inyo yung aking journey from the airport to this hotel. So, ito na yung voucher, guys. Sa hotel, papunta na ako ngayon sa hotel. Ayan, papunta na ako sa hotel ngayon. Diba? Saka yung envelope na 3,500. May cash na. May cash na tayo. Ayan, palabas na ako. So ayan guys, yung dumating ako ng Davao, hindi ako nakapag-video dahil nga marami akong kasama. Because I am here for a workshop. So marami kaming participants. So ngayon, at least, dahil na-upload ako ay nakakuha ako ng video. Everything works for good. And welcome again to Davao. Thank you. Para saan to, kuya? Okay po. For security reason. Okay. Not during the time that I'm working. Usually kasi napupunta ako sa isang lugar because I'm working. So this time parang forced forced pahinga. So ito na guys, nandito na tayo. Ito yung hotel. Ayan, ganyan siya sa gabi. Walang ilaw yung Christmas nila. Yung itsura niya sa gabi guys. Yung hotel. So papasok na tayo. Maganda rin din sa lobby nila. Actually yung centerpiece nila, I like it. It's a bunch of fruits. Yung si Kuya, bubuksan niya yung pinto. Bait ng guide nila. Thank you po. Yung lobby. Yung centerpiece nila. So
yung mansion. Yan. Okay na tayo. So guys, ito yung hotel na pinrovide sa atin ng PAL. So, I'm checking in at room 214. Buksan natin. Ilaw. Tignan natin ito. Ayan. Okay. So, ito yung room ko. Okay naman. Queen size yung bed. Ngayon, buksan natin yung aircon. Yung aircon nila. Ano ba to? Yung orange pala. Ba't ayaw? Tatawag tayo ng room service. Ayaw. So, yan guys yung yung room. So, okay na rin, di ba? May TV naman silang maliit. And then, ito yung going to the washroom. So, okay naman. Okay naman siya. May shower naman. Makakapag-freshen up tayo. Ayun guys, kuhanan ko ulit ng video yung room. So, ito yung room. May window naman siya dyan. So, makikita mo yung harap ng ayan yung harap ng hotel. So, this is the bed. Ayan. Maliit lang siya. Mag-isa lang naman ako, so okay lang. Ayan. Guys, ito yung restaurant. At ito yung food natin for tonight. Ayan. Pancit, may rice and fried chicken. I asked for coffee. Hindi daw kasama yung coffee. Juice lang. Orange juice. So, ito yung dinner place. Guys, nagpunta ako ng 7-Eleven. Yan, ito yung mga pinamili ko. Kasi yung dinner is not so fantastic. So, parang hindi ako contento sa I just bought a bread. Tsaka some snacks for tonight dahil gusto ko nga mag-relax. So, yun. Ito, pabalik na tayo dun sa hotel. Malapit lang naman kasi yung 7-Eleven. Mama, saan na po, ma'am? Saan na mga po? Doon banda. Hindi nyo, hindi. Saan eh? Ayan, nakabili tayo ng 1, 2, 3, 4 items. Where's your barcode? Magbabayad tayo from Kani here. po? Doon din, banda. Ayan. Ito may discount pala. Yan na yung total? Wala pa, manapal. Yung isa pa. Okay. Wala to na nato tag isa, mama. So far, ito na yung may isa pa akong item na hinihintay.
kuan gidala-dalagan ni nga katong gipapirmahan gud na ko. Juda. Remember ka? Wala na mong remember ka? Wala kayo na-remember? Pero ano ba ito na kong gibutang? Masya ka na ma'am. 1,928. Okay. So, kukunin natin dito.